Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw po ng Thursday. At ngayon ay December 18, 2025. At sa oras na ito, muli tayo po ay dadako sa ating God's morning. At mapagpalang umaga sa iyo, Nurse Abby, mga kapatid. Yan. At tayo po ay tutungo dito sa ating talata. Nakasulat dyan mula po sa Hebrews 12, Hebrews chapter 12, verse 2. At ito po yung pamagatan nating fix your eyes on the author of faith. At sa ating pagpapatuloy, muli tayo ay sasamahan ng aking partner para tayo ay samahang bumasa o magbasa ng talata at tayo pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Hebrew 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahihiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga gagawin, Panginoon. I-guide mo po ang bawat isa sa amin at kaligtasan po ang aming hiling para sa buong maghapon na aming gagawin ngayong maghapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming babaunin ngayong umaga. At ito po ay nawa tumimo sa aming puso at aming malakaran sa mga susunod na araw at maibahagi din sa iba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagre-reveal sa bawat isa sa amin sa iyong mga salita. Kami po ay natututo, Panginoon. Ang aming banal na espiritu ay nagigising sapagkat itong pagkain ng spiritual na ito ay aming kakainin ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ating Panginoon Diyos. At muli sa ating paksa ngayon ay sabi nga po ay fix your eyes on the author of faith. Sa Amplified Version sabi doon, looking away from all the way that will distract us and focusing on eyes on Jesus, sabi, who is the author and the perfecter of faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity. Ano ba tayo magmamature? Sabi doon, tuloy natin, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the sin, and sat down at the right hand of the throne of God. Sabi nga, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. Ito po ay pinatungkulan din po ng ating Panginoon doon sa binasang ito. Mula po doon sa Psalm 110 verse 1. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon mula po doon sa awit, awit chapter 110 verse 1. 110? Yeah, verse 1. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So yun. At dito, yan po yung pinatungkulan ng gospel na ito. Kasi nga ho ay ito ay pagpapatunay doon sa fulfillment ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, alam natin na ang buhay Kristiyano ay hindi parang easy lang, di ba? At minsan parang ang dami po nating mga balakid o sabihin natin mga humihila sa atin, palayo sa ating Panginoon Diyos. Trabaho, pamilya, kalusugan, social media, at napakarami pang iba. At kung titingnan natin, ano nga ba yung naglalayo sa atin sa Panginoon? Kung titingnan natin ngayong umagang ito, ano ba yun? Isa-isahin natin, o tingnan natin, pagbulay-bulayan natin, meditate natin. Pero, teka muna,
Bakit nga ba kailangan nating mag-focus sa ating Panginoon Hesus? Katulad ng sinasabi ng talatang ito. At ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalatayang ito, ng faith na ito? Mga kapatid, dito po sa ating talatang ito, no ho, doon sa verse 2 nating binasa kanina, tingnan muna natin yung verse 1. Balikan lang po natin ano ho sinabi doon ng verse 1 ng Hebrews 12 verse 1. Saan na siya? Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Okay. Kaya nga yung pagsapi natin o yung tayong pagiging born again natin o yung pagsunod natin sa ating Panginoong Kristo. No? Sabi niya doon, di ba? Therefore, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, sabihin, dami nakatingin sa atin. Di ba? Sabi nga, we are the living Bible. Tayo yung buhay na Biblia sa mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya nga, let us throw off everything, sabi doon, that hinders. No? Tapo natin, mga hindi natin na pumipigil sa atin. Na sabi nga, ito yung everything that hinders and the sin that's so easy entangles. Yung mga kasalanan na parang, bakit nga ba, no? Ang hirap magpakabuti, pero pag gumawa ng kasalanan, parang andali. No? Oh, pero, ibig sabihin, may mga sa buhay natin, ano ho, ay meron tayong mga pinaglalabanan. Meron tayong mga kinakailangan pong alisin at mabago sa buhay natin. At dito sa talatang ito, sa binasa nating talata, nangangahulugan po nito na hindi lamang ito sa atin ngayon. Ibig sabihin po, may mga nauna pa pong mga Kristiyano na dumaan din sa atin sa mga pagsubok. Kung titingnan natin sa mga pagsubok natin ngayon, sa mga ating kinalalagyan ngayon, may mga Kristiyano rin. At the same time, ay parehas din po natin na minsan we're struggling, no, in our walk in faith. Kaya nga, sila rin po ay mga witnesses, no, at nagpapatunay na kayang-kaya nating magtagumpay basta sumunod lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, mga kapatid, minsan, sa buhay ng isang Kristiyano, minsan naisip natin yung okay na yan, Kristiyano na naman ako. No? Minsan, tumanggap na naman ako sa Panginoon, hindi na kailangan magbago. Ops, teka, sandali. Ano nga ba ang katotohanan dyan? Hindi porket nag-a-attend ka na ng church every Sunday, automatic na ikaw ay Kristiyano. No? Tandaan po natin, ang totoong faith o pananampalataya ay may kasamang pagbabago. There is a transformation. Doon po nakikita at tinitingnan ng Diyos. Kagabi, pinag-aralan po namin yung Genesis chapter 4. At nakita namin yung dalawang bahagi doon ng pag-aalay. No? At anong klaseng faith meron yung dalawa. Yung isa, yung faith niya, ginawa niya yun kasi maaring tinulad niya lang si Abel, no, na mag-aalay din. O maaring gusto lang din niyang mag-alay at gusto niyang, sige, mag-alay tayo. Parang sa kanya, competition. Kay Cain. Pero kay Abel, iba. Opportunity. Na maibigay niya yung best niya para sa Panginoon na pasasalamat. At to cut the long story short, alam naman natin, no? Dahil sa mas pinili ng Panginoon ang pag-aalay ni Abel, no? Dahil doon sa taus-puso niyang pag-aalay, no? Hindi dahil doon sa alay niya. Kasi ang Diyos hindi siya tumitingin doon sa kung ano yung inaalay mo. Puso. Ang tinitingnan ng Panginoon Diyos ay yung puso ng pag-aalay mo. Ano nga ba yung puso mo sa ginagawa mo? Kaya nga, hindi porket na-attend na po tayo ng church every Sunday, automatic na okay ka na. Ang totoong faith ay may kasamang pagbabago, transformation, paglayo sa kasalanan, at paglapit natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi po tuwing linggo lang, kundi araw-araw. Ito pa, no? Minsan, basta't nagdarasal ako, pag may problema, solve na yun. Basta nananalangin naman ako eh. Pastor, ako na may po'y araw-araw na nanalangin. Okay. O, ayos yan. Pero paano ba tayo mananalangin?
Ibig sabihin ba nun, pag tayo nananalangin, yung basta may problema ka lang. Tama ba? Solve na. Tandaan po natin, ang pananalangin ay mahalaga. Pero hindi lang yan ang faith. Kailangan din po nating basahin ang Biblia. Sundin ang kanyang mga utos at magpakita ng pagmamahal sa kapwa. Yan po ang sinasabi sa atin ng Biblia. No, kaya nga minsan, di ba, napipil mo, parang ineffective yung prayer mo. Parang wala naman nangyayari. Parang hindi ako pinapakinggan ng Panginoon because of the lack of word in life. Dahil kulang tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin makikita pa yung revelation ng Lord o the exact word ng sitwasyon na meron tayo. Sabihin ng iba, ang hirap pala maging Kristiyano. Ang daming bawal. Di ba? Pero ano nga ba ang katotohanan nito? Mga kapatid, hindi ito tungkol sa bawal. Minsan, yan po yung masakit no? Parang, nako, pastor, kaya daw po nila ayaw nilang ma-born again kasi ang dami pong bawal sa born again. Okay? Ano ba yung pinagbawal doon? Pinagbawal lang naman doon. Di ba? Piliin mong sundin ang Diyos. Hindi pa rin bawal di ba? Piliin mo na maranasan mo at ma-experience ang Diyos. Kasi, matatransform ka. Nagkakaroon lang ng pagbabawal o condemnation kasi pinipili nating labanan yung kasalanan sa buhay natin. We condemn ourselves. Naku, hindi ko kayang gawin yan. Di ba? Yun yung condemnation Hindi ko kayang talikuran yan. Pero katotohanan naman, totoo, hindi natin talaga kaya sa sarili natin. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, the more na hindi natin kaya, dapat the more tayong lumalapit sa Kanya. Ito yun. Fix your eyes to the author and perfecter ng faith natin. Kapatid, hindi tungkol sa mga bawal ang Kristyanismo, kundi tungkol po ito sa pagpili ng mas maganda. Ang buhay na may kapayapaan. Di ba gusto natin yan? Ano ba yan? Nasaan na ba yung kapayapaan na yan? Pero ayaw mo namang magbasa ng Biblia. Nananalangin naman ako Pastor, okay na yun. Nananalangin naman ako. Pero sa panalangin natin, paano tayo magkakaroon ng tamang panalangin kung hindi natin alam kung anong sinasabi ng Biblia? Kung sino ang Diyos at sino ka sa harapan ng Diyos? At paano natin mararanasan itong kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa ating Panginoong Hesus? Kaya nga mga kapatid, huwag po tayong magpadala sa mga misconception na ito na ating nabanggit. Ang tunay na faith ay nagtutulak palapit sa ating Panginoong Hesus. Kung talaga may pananampalataya tayo, lumalapit tayo sa Kanya. Ma-attend tayo ng Bible study, nagbabasa tayo ng Biblia, nakakapanalangin tayo ng tama. Kasi we have the Word of God. We have a heart na nagtitiwala sa Diyos. We have a heart na nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil dun sa mga na-reveal na katotohanan sa atin. Dahil dun sa mga naranasan natin na pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Siya po ang ating author and finisher ng faith natin ito. Siya ang nagbigay sa atin ng lakas para talikuran ang kasalanan. At hindi natin kailanman matatalikuran ng kasalanan kung tayo ilalayo sa Kanya. At siya rin ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa bawat pagsubok. Tandaan po natin si Jesus, hindi lang po basta example ang faith. Siya ang dahilan kung bakit tayo may faith. Kinaya niya ang krus dahil alam niyang maliligtas tayo. Pinili niyang masaktan, pinili niyang yurakan, pinili niyang mapahiya. Kasi ang krus by that time, pag ikaw ay napunta sa krus, isang kahihiyan yan. Kaya kahit mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, huwag kang bibitaw. Fix
your eyes on Jesus, and He will set you through. And He will see you through. Makikita natin yun. Mga pangako niya, mga provision niya. Kaya nga, dito sa ating talata, sinabi niya doon sa unang bahagi, looking away from all that will distract us. Sa mundo natin ngayon, ang daming distraction, di ba? Ano yan? Stress sa trabaho, problema sa pera, away sa pamilya, o kahit minsan sa social media. Pero ang sabi ng verse na ito, layuan mo ang mga bagay na nag-hijack ng focus mo sa ating Panginoong Kristo. Bakit nag-hijack, di ba? Kinokontrol niyan. Pinoprocess niyan ang buhay mo. Tutulad ng aral namin kagabi doon sa Genesis chapter 4, di ba? Dahil doon sa inggit, the envy na nakikain. Ano nangyari po sa kanya? Nag-lead siya sa isang napakalaking lason sa buhay niya. Ano yun? Pinatay niya si Abel. Kaya nga mga kapatid, isipin natin to. Parang tayo po ay nagmamaneho sa highway, di ba? Kung tayo ay nagmamaneho sa highway, ano man sasakyan ang dala natin. Kung puro tayo tingin sa cellphone, sa katabi natin, o sa billboard, anong mangyayari? Malamang, pwede ka mabangga, maaksidente. O pwede tayong maligaw. Tama? Maaring maligaw ng landas. Ganyan din po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung puro focus tayo sa mga distractions, mawawala tayo sa tamang direksyon, palayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, hindi madaling iwasan ang distractions. Pero kung magsisikap tayo at hihingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos, magtatagumpay tayo. Fix your eyes on Jesus. He will lead you to victory. He will lead us to victory. Kaya nga, di ba? From the word itself, focusing our eyes on Jesus. Ano nga ba ang katotohanan dito? Si Jesus hindi lang po example ng faith na una nating sinabi kanina. Siya po yung author o siya yung nagpapasimula at perfecter. Siya po yung nagpapadulong ng faith natin para parang sinasabi po dito na ano nga ba ito? Okay, parang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus na ako nagbigay sa iyo ng faith na yan at ako rin ang magpapatibay nito hanggang dulo. Kaya kapag nahihirapan tayo, huwag tayong titigil sa panalangin, sa pagbabasa ng salita. Ang ating Panginoong Hesus ang source at goal ng faith na ito o yung faith journey natin. Sabi nga doon, who for the joy set before him endured the cross. Bakit nga ba kinaya ng ating Panginoong Jesucristo ang cross? Doon sa sinasabing ito, it's for the joy. Sabi nga, parang ang Lord ba, parang may pagka, anong tawag doon, yung natutuwa pagka sila nasasaktan. Anong tawag doon? Anyway, so kung ano man yun, ay hindi po yun. Ibig sabihin po nito, yung for the joy, hindi yung saya na walang pain. Pero, yung joy na maligtas tayo at makasama niya sa langit. Imagine natin, na-envision na ng Panginoon ang bagay na yan. Kaya nga, alam ng Panginoon Diyos na tatanggapin natin siya kung gagawin niya mga bagay nito. Kahit sobrang hirap at kahit sobrang kahihiyan ng ating Panginoong Hesus sa krus. Sabi nga na disgrace sa kulture noon. Isang kahihiyan. Tinapos ng ating Panginoong Hesus for the great o greater purpose. Sabi nga sa atin, ito po isang napakalaking reminder. Kahit mahirap ang season natin ngayon o parang tila ba walang nangyayari sa negosyo natin ngayon, buhay natin ngayon, tandaan po natin, may joy at purpose sa dulong ito kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sinabi niya doon, disregarding the shame. Minsan, nahihiya tayong maging born again. Tama po ba? Sa harap ng mga kaibigan natin o maraming tao.
Ako tayong ma-judge o ma-cancel. Di ba? Ay, born again ka ba? Ay, katulad mo rin ba yung pastor na yon? Katulad mo rin ba yung mga ganon? Again, it's not about kung ano yung ginawa ng tao. Kundi kung sino si Jesus sa buhay natin. Kaya nga ating Panginoong Jesus is walang, sabi nga, minalang bahala po niya yung kahihiyan para sa atin. Kaya huwag nating ikahiya ang identity natin bilang anak ng Diyos. Stand firm sa truth kahit ibang paniniwala ng mundong ito. Sabi nga doon, di ba? Sat down at the right hand of the throne of God. Yan po ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. After ng kahiyan, after ng pasakit, after ng kalbaryo ng buhay. At yun din ang direksyon na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Although hindi na tayo kailangan ipako sa krus dahil hindi makarapat dapat yung alay natin. Pero nandun tayo sa path na yun. To win. Dahil pinagtagumpayan na ng Panginoon Diyos. After the cross, nakaupo ang ating Panginoong Jesus sa trono. Ibig sabihin, tapos na ang laban. Tetelestai. Hindi siya basta nakatayo sa langit. Nakaupo siya bilang hari at tagapagligtas. Kapag feeling natin overwhelmed tayo, tandaan po natin, Jesus Christ is in control ng lahat ng ito. Diba? Sabi nga sa Great Commission, Matthew 28, no? 18 to 20. Diba? Sabi niya doon. Matthew 28. Matthew 28, 18 to 20. The Great Commission. Oh, Matthew 28. 18. Hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. No? So, sa unang bahagi sa verse 18, all authority has given to Jesus Christ. Kaya nga, dapat nating ilapit sa Panginoon. Siya ang nakita natin. Diba? Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ito yung nagpapakita sa deity ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at bilang tao na ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang ating dapat sambahin. Kaya nga ito yung nagpapatungkol sa ating buhay. Paano nga ba nito magkaroon sa atin may apply sa ating buhay o yung takeaways natin dito sa ating pinag-aaralan ito. Ito po ay parang tila daily focus challenge. No? Katulad nga po nung reflection namin, it's about the soul searching. Paano nga ba natin? Nasaan ba ang Diyos? Ano ba ang ginawa sa atin ng Panginoon Diyos? Ano nga ba yung nagawa natin? Paano tayo niligtas ng Panginoon Diyos? Di ba minsan, ngayong umaga, okay pa tayo. Pero pagdating ng hapon, doon sa mga napagdaanan natin, paano tayo binigyan ng gabay ng Panginoon Diyos? Paano tayo binigyan? Paano tayo nagkamali? At paano ngayon tayo babangon sa mga pagkakamali niya? Kaya nga, meron tayong daily focus challenge. Kaya nga, everyday, tulad nito, and I'm so grateful na marami tayong nakakasama na, no? Meron na tayong siyam na nandito sa ating, no? We are more than 2, no? Marami ang nagsising, pero ilan lang yung nakikibahagi talaga. Kaya napakahalaga po yung daily focus natin. Kaya everyday sabihin natin, Lord, tutok mo yung mata ko sa'yo. Hindi sa mga bagay na
kinakabahan ako. Kasi minsan, iniisip natin sa umaga pa yun kung paano na kaya gagawin ko, ano na kaya ang discarding gagawin ko. Ano ba yan? Buhay? Parang ganun. Instead, sabihin natin, Lord, wow, binigyan mo naman ako panibagong buhay. Ano kaya ang solusyon na gagawin mo, Lord? Lord, turuan mo ako. Gabayan mo ako, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa akin ng lakas. Ikaw po ang magbigay sa akin ng wisdom. At yan, makikita natin yung joy over shame. Nakatulad ng ating Panginoon, kung paano niya tinapos ang kalbaryo ng krus. Meron siyang joy over shame. Na kahit kahihiyan ang pagkapako sa krus by the time, alam niya na merong joy. Kaya nga kapag inaatake tayo ng doubts o isagaw natin sa Kanya. Si Jesus ang magtatagumpay sa kahihiyan. Kaya kakayanin ko to sa Kanyang lakas. Hindi sa sarili mong lakas, kundi dahil kay Kristo. At yan, ang faith journey. Ang journey natin na nananampalataya. Diba? Hindi man perfecto ang faith natin. Okay lang. Bakit? Kasi si Jesus mismo ang magpe-perfect nun. Our job is to keep trusting Jesus Christ daily. Hindi tuwing linggo lang. Hindi daily. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, no? Kapag nahihirapan po tayo sa faith race natin, tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus ay hindi lang cheerleader natin. Siya mismo ang nagpapatakbo ng karerang ito sa buhay natin. Kung kinaya ng ating Panginoong Hesus ang cross o ang krus, siguradong kakayanin din po natin ang hamon na ito sa atin. Dahil pinagtagumpayan na yan ating Panginoong Hesus. Kaya nga kinakailangan tumutok tayo sa ating Panginoong Hesus. At sa bawat araw, piliin natin mag-focus sa ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang kanyang salita. Manalangin tayo at magpakita tayo ng pagmamahal sa kapwa. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo magiging Kristiyano sa pangalan, kundi magiging tunay na pagsunod ng ating Panginoong Hesus. Give the faith, mga kapatid. Kayang-kaya natin ito sa tulong ng Lord. Kaya mga kapatid, kapit lang. Keep your eyes on Jesus. Siya po ang nag-umpisa ng ating faith, ng pananampalatayang ito sa buhay natin, at siya rin mismo ang magtatapos nito. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at ngayon po ay dadako naman tayo sa Wednesday's Reflection. God's morning muli mga kapatid. Ito pong talatang ito ay, ito pong napag-aralan natin ito ay nagtuturo sa atin na si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya. Hindi lamang siya ang nagtatag nito, kundi pati na rin nagtagumpay para sa atin. Ang kanyang pag-aalay ng sarili hanggang sa kamatayan sa krus ay nagpapakita ng walang katapusang pag-ibig at pagmamalasakit para iligtas tayo mula sa mga kasalanan. Sa mahanga hamon ng buhay, madalas tayong nawawalan ng direksyon o nag-aalala, ngunit sa pamamagitan ng pagtutok sa Kanya, maaari tayong makakuha ng lakas at tapang dahil alam natin na Siya ay nagtagumpay sa lahat ng pagsubok at handa siyang gabayan tayo sa bawat hakbang ng ating paglalakbay ng may pananampalataya. Kaya lagi po nating tatandaan, mag-focus po tayo sa Panginoon kung ano man po yung ating pinagdadaanan, kung ano man yung sitwasyon natin sa ngayon. Ito po ay ituon natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya, isumbong natin sa Kanya, sapagkat ang Panginoon po ang sasama sa atin sa anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, kung ano man sitwasyon natin ngayon. Sapagkat sabi nga po na pagtagumpayan na ng ating Panginoon lahat ng pagsubok dito. Hindi po tayo kung tayo ay nasa sitwasyon na hindi kaiga-igaya or hindi maganda, isama po natin sa Panginoon, ipanalangin po natin, idulog po natin
sapagkat wala pong ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. I-twist po natin yung sitwasyon. Wag po tayong magmukmok, wag tayong mag-self-pity kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung yan may sakit, financial, o kung ano man mga pagsubok. Ilagay po natin sa ating isipan na kaya tayo nasa sitwasyon natin ngayon sapagkat may itinuturo sa atin ng Panginoon. O kaya inire-redirection tayo ng Panginoon. Maaring kung ipagpapatuloy natin yung nasa isip natin, yung mga pansarili nating desire, maaring nating kapahamak, kaya tayo ay pinipigilan ng ating Panginoon upang tayo ay tumigil, upang tayo ay manahan sa presensya niya at ituturo niya ang tamang direksyon. So ito po mga pinag-aaralan natin itong mga ginagawa natin ito, napaka-importante po nito, lalo na sa umaga, sapagkat may tuturo po sa atin ng ating Panginoon ng direksyon na ating tatahakin. Kung maliman po ito, i-reveal din po ito ng ating Panginoon. At ipanalangin po natin sa Kanya, humingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon sapagkat i-reveal po niya yun sa pamamagitan ng Holy Spirit na nananahan sa atin. So, ayun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. Praise God. At yun po, tayo naman ay dadako sa ating mga partner. Birthday niya ni isa. Oo nga, ni John Isaac. Babatiin natin siyempre. Yan. Batiin po natin ang anak ng ating kapatid, si Kuya Ramil at ni Ate Babes, no? Si John Isaac, no? Rian Sares, no? Isang mapagpalang umaga at birthday, no? Sa atin pong kapatid na ito. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Yan. At sa atin po ngayong mga kapatid online, yan. Kasama po natin ngayon, pagbati na rin natin, dire-diretso po tayo. Pagbati natin ngayon kay sa ating kapatid, kay Nurse Abby, no? At sa pamilyang Dow dyan sa Seattle, Washington, USA. Sa mapagpalang umaga sa iyo at everyday natin nakakasama ito, no? Purihin ating Panginoon Diyos sa ating kapatid na ito. Na yan, ho. At yan, kasama rin po natin, siyempre, ang aming kumare, si Kumaring Len, no? At pagbati natin kagabi, fellowship din kami dito sa bahay, no? Kasama namin si Julene, no? At syempre pagbati rin natin sa Azucena Tanyo family at syempre kay Brother Arthur, kay Pao, yan, kay Julene, at syempre sa aming inaanak kay Tyron and Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga at lagi rin nating nakakasama yan. Kaya pagbati, no, sa atin dyan sa Carmelite Concepcion. Kasama rin po natin si from Villa Escudero, no? Kasama natin si Nay Winnie Patual at pagbati natin sa ating masipag na nanay, yan, si Nanay Winnie Patual. Kasama rin natin yan kagabi sa ating Bible study, no? Talagang yan, at sinundan ng kanyang kapatid, ang aming nanay Gloria Banaluz, no? Yan, kasama rin po natin at pagbati rin natin sa buong family ng Capus Banaluz, yan, kasama dyan si Joseph, no? At sa ating kapatid din, no? Sa pagbati natin sa Andal Artillaga family, no? Siyempre sa pangunguna ni Pastor Ape, kasama rin natin lagi yan. At siyempre, ating sharer din, no? Ng daily devotion na ito o ng ating God's Morning. Yan, si Pastor Ape. Yan, kasama natin at pagbati natin kay Sister Malu at kanyang anak. Ganun din kay Michelle and Mark na kailan lang ay diwang ng kanilang wedding anniversary, no? At kay Sister Abby, no? At pagbati sa mga anak nga pala ni Mark and Michelle. So yan, purihin ang ating Panginoon Diyos. Yan, kasama rin po natin nandito sa ating comment section, no, ay ang ating Kuya Chris, no, Artillaga dyan sa Bulaking Chaong. Yan, kasama po natin at pagbati natin sa Silang Artillaga family. Yan, God's morning po dyan. At sino pa? Yan, syempre, kung nandyan ang Kuya Chris, nandyan din ang ating Nay Marta Artillaga. No, isang pagbati natin. Yan, sa Malasmas, Artillaga, Silang, ano, at yan, isang mapagpalang
gabi, ano ho, ay gabi, umaga sa ating lahat. At siyempre kasama rin po natin from Liliw, Laguna, ang ating mga kapatid diyan, 'no. 'Yan sa pangunguna po ng Arocena family at pinangunahan po 'yan ni Nay Edna. Isang mapagpalang umaga po, Nay Edna, 'yan. At, um 'Yan, at ang aming, kasama rin na sa Bible study kagabi 'no, ang aming, talagang, napakasipag din po nito. Nakaka-inspired 'no, na alam niyo galing lang ito sa kanyang prayer kanina. Pero ngayon kasama pa rin natin sa God's Morning. Wow, napakasarap 'no, na after ng prayer, another presence of God 'no, na maranasan natin. Sabi nga, and that is, focusing on topic din natin, "Fix your eyes on the author and faith." 'No, 'yan kasama po natin ang Alinea family, buong Alinea family. 'Yan kasama po natin si Nay Remy Alinea. Purihin ng Diyos po sa buhay ni Nay Remy. 'Yan at, sino pa? Okay. Pagbati rin natin siyempre from, Cavite, 'yan sa site diyan sa Cavite, ingat kayo diyan. Kasama po natin siyempre si Bernard Castillo Mandigma, 'yan aking, bayaw kasama sa SMS at 'yan ho, isang mapagpalang umaga 'no at ingat kayo diyan sa site ng mga kasama mo diyan. 'Yan at kasama rin natin 'no ang, from Tulirik 'no Church, 'yan sa Pila, Laguna. Yan, sa pangunguna ni Pastor Eds Rona, kasama rin po natin ang family Tatel. No? Yan, kasama po natin si Chris, si Sister um, Tatel po. Yan. No? At siyempre, pagbati rin natin sa kanyang anak kay Bench. No? Yan. At from Santa Rosa, Laguna, siyempre, ay pagbati natin sa aking magandang nanay, siyempre. At pagbuong Getgano Mercado family, yan, kasama po natin from Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin ang aking nanay, Corazon Mercado, yan. Sa mapagpalang umaga, ano ho? At sino pa? Ayan, I don't know, sandali. Kasama rin natin ang isang kaibigan natin, ano, si Chikini Antonio. Yan. Hindi ko lang alam kung nasa barko ito, no? At isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. God bless at isang kagalakan na makita ka dito sa God's Morning, no? Sa ating daily devotion. Yan. At regards sa buong family at mga kapatid kung saan man tayong lupalop ng mundo nandoon, no? Yan. Kasi po siya ay seaman, ano? At yan ay isa sa mga kapatid natin na marino. Yan. Si Chikni Antonio. Yan. Okay? So, sino pa? Yan. At from Usamis naman, yan, kasama po natin ang C family. No? At yan, sa pangunguna po ni Doktora Julia C. Ano ay kasama po natin at pagbati siyempre kay Sir Dodong, kay Johan, kay Jansen at kay Kerwin. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At yan. Sino pa yan? Kasama rin po natin si Tatay Victor at Nanay TC. Ngayong umagang ito. At syempre ang aking utol. Namiss ko itong aking utol na ito. Yan, si Utol OG Santos Agapito from Bulacan. Musta ka dyan, kapatid? No? Diyan sa Bulacan. Diyan sa Bulacan Bustos, yan, Bustos nga ba? Tama ako, di ako nagkakamali, no? O San Jose del Monte, hindi, Bustos nga, Bustos. Yan, ating kapatid dyan, si OG Santos Agapito. Yan, mga kapatid natin, yan, kasama ko rin po sa Katarian. Yan. At from Tarlac, no? Yan, siyempre kasama natin si Apong Tina. Yan, ang may bahay at ex-girlfriend ng aking partner na si Architect Arnel, no? Yan, partner ko po sa ECMS Construction. Yan. At lagi-lagi na rin nating nakakasama, no? Isang kagalakan, yan, si Apong Tina. Yan, Kapadosa. Sa mapagpalang umaga po yan at sa buong angkan. Yan. At purihin ang Diyos, no? Yan. At sino pa po? Think nabati ko na po lahat, no? Meron pa ba akong
na-miss. Yan. Parang hindi ko nakita dito si Ate Nela, pero batiin na rin natin ang Nonoso family. No? At isang kagalakan po mga kapatid sa ating pagtatapos na ito. Ang patuloy po tayo na makibahagi sa salita ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. At ngayon po ay ating sabi nga ay lagi nating ipaalala na huwag po tayong malingat, no? Bago tayo manalangin, fix your eyes on Jesus. He is the author of faith natin ito. At tandaan natin, kung sa tingin natin parang tila imposible, tila hindi pwede, tila parang mahirap, lagi tayong natin tatandaan, meron tayong Kristo na handang magpaliwanag, handang magpakita sa atin. Let's focus our eyes on Him. Tayo po'y manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa yung salita na aming Panginoong napakinggan. We acknowledge, O God, O Lord, na ang salitang ito ay nagmumula sa iyo. At sa iyong patnubay at sa iyong gabay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ikaw po ang siyang nagtuturo, ang pinakamagaling na guro, na siyang nagbibigay sa amin ng kaalaman, karunungan, upang ito ay mamatawi sa aming isipan, sa aming puso, at masunod, Panginoon, ang iyong kalooban. Hindi ang sarili naming kalooban, kundi ang mga bagay na nagmumula lamang sa iyo. At katulad sa aral na ito, Panginoon, tinuturuan mo kami, Panginoon, how to focus on you, Lord. Kaya salamat, Panginoon, na sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, at patuloy, Panginoon, na humihingi, Panginoon, ng gift of understanding, O Lord. Bigyan mo kami at pagkalooban ng pangunawa upang labis namin itong malakaran ng salitang ito at amin, Panginoong, masumpungan ang iyong kabutihan. Sa lahat ng ito po, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa at ingatan, Panginoon, at bigyan ng kalakasan sa aming buhay na minsan ay nangihina, sa aming buhay, Panginoon, na nagkakasakit. Kami po ay limitado. Subalit ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng lakas at aspeto ng kailangan ng naming Panginoon sa araw-araw. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon, kami po Panginoon ay patuloy na nagpapasakop sa iyo. At sa aming kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, Panginoon, Lord, ay patuloy naming dinadalangin ang kanyang buhay, O Lord, na patuloy niyo pong gabayan ang batang ito at patuloy niyo po, Panginoon, pagkalooban, Panginoon, ng wisdom upang, Panginoon, maging iyong lingkod. Sa lahat ng ito, nagpapasalamat po kami dahil sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon, kami po ay napagpala mo na. Nagpala mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay upang ito ay magamit sa amin sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, sa lahat ng narito ngayon, Panginoon, tinatanggap po namin, Panginoon, ang mga biyaya ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Ang pagpapala na maunawaan ka, ang pagpapala na makita ka, ang pagpapala, Panginoon, na labanan ang anumang pagsubok sa aming buhay na nagtitiwala lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy, Panginoon, na umaasa, Panginoon, at patuloy na nagtitiwala sa iyong gabay at sa iyong presensya. Muli sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. At ito po ay aming dalangin in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.